Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,285-92. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Little junior brother, sana'y maawa ka, sabi ni Melinda habang nakatingin kay Alvin na may bahid ng kawalan ng magawa, palaging may kaunting alitan sa pagitan ng guro at senior uncle Zing tuwing nagkikita sila, ngunit matagal na silang magkaibigan. Tumanggaw si Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Melinda, lalong nena si Perry. Para siyang Diyos ng kulog habang ang kidlat sa paligid niya ay mabilis na kumislap. Nako, bilasan mo. Nagpasiklab si Perry ng bagyo habang humahakbang papalapit. Ang mga lilang kidlat na kumakaluskos at kumikislap sa paligid niya ay tila mababanges na lilang ahas na nagpapakita ng kanilang mga pangil sa sandaling ito. Bahagyang umiling si Alvin bago siya biglang nawala sa ere. Nang muling lumitaw siya, ilang talampakan na lang ang layo niya kay Perry. Kalaliman ng teleportasyon. Nanlaki ang mga mata ni Delphine Zing nang makita ito. Gulat na sabi niya kay Sultan, Sultan, naunawaan ba ng iyong disipulo ang batas ng kalawakan? Hindi inaasahan. Gayunpaman, ang batas ng kalawakan ay kilalang pinakamahirap intindihin sa 4 na kataas-taasang batas. Ang iyong disipulo ay wala pang 300 taong gulang. Sigurado akong hindi pa niya nauunawaan ang 2 lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng kahusayan, tama ba? 2 lalim. Bahagyang nagulat si Sultan sa sinabi ni Delphine. Maya-maya, umiling siya at sinabing, ipagpatuloy mo lang ang panunood. Samantala, tinitigan ni Perry si Alvin at seryosong sinabi, nako, gusto kong makita kung gaano kakalakas kahit wala ka pa sa 300 taong gulang. Kung hindi mo man lang ako matatalo, mas makabubuting baliwalain mo na ang ideya ng pagpasok sa Title Temple. Hindi mo lang ikakahiya ang sarili mo sa paggawa nito, kundi baka ikamatay mo pa. Walang pakialam na sinabi ni Alvin, maglaban na lang tayo. Ang kawalang bahala at pagiging kalmado ni Alvin mula pa sa simula ay ikinagalit ni Perry. Pakiramdam niya ay hindi siya sineseryoso ni Alvin. Ngumisi siya habang sumusugod patungo kay Alvin habang patuloy na kumikislap ang mga lilang kidlat sa paligid niya. Bagamat sa tingin niya ay hindi siya kayang tapatan ni Alvin, bukod sa hindi niya paggamit ng kanyang celestial weapon, hindi siya nagpigil. Plano niyang mabilis na makuha ang kalamangan at supulan si Alvin. Ito na ba ang lawak ng iyong lakas? Sa sandaling kumilo si Perry, kinumpirma ni Alvin na mas mahina pa si Perry kaysa kay Joros na napatay niya noon. Swoosh! Nag-teleport si Alvin at muling lumitaw sa ibabaw ni Perry. Sa isang iglap lang, ikinulong niya si Perry sa isang malaking espasyo. Ngumisi si Perry. Sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? Kumislap ang mga lilang kidlat ng tamaan nito ang di nakikitang hola na binuo ni Alvin sa paligid ni Perry. Ang kawalan ay umugang at pumipilipit, at ang hola ay tila mababasag sa ilalim ng pagsalakay ng mga lilang kidlat. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Perry nang matuklasan niyang hindi naman pala nasira ang hola. Tapusin na natin ito, mahinahong sabi ni Alvin bago niya itinapon ang lahat ng lalim ng batas ng kalawakan na kanyang naunawaan patungo sa antas ng kahusayan. Sa loob lamang ng isang iglap, 9 na luha sa espasyo ang lumitaw bago sumilay ang 9 na sinag ng espada patungo kay Perry. Ang mapanirang puwersa ng cross-dimensional/profundity ay bumangga sa atake ni Perry at madaling natalo ang atake ni Perry. Sumabog, bulong ni Alvin sa sarili. Gamit ang magnetic storm profundity, pinasabog ni Alvin ang enerhiya ng kanyang atake, na tuluyang winasak ang atake ni Perry. Bang! Ang 9 na kakilakilabot na sinag ng espada mula sa cross-dimensional/profundity ay tumama kay Perry, nag-iwan ng 9 na hiwa sa kanyang katawan bago siya pinalipad sa ere. Putok! Umubo si Perry bago siya dumura ng dugo sa hangin. May bahid ng takot na sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang muling tumingin kay Alvin. Hindi niya inaasahan na ang binata sa harap niya ay magiging ganito kalakas. Batay sa lakas na ipinakita ni Alvin, bukod sa transportation profundity na hindi ginamit ni Alvin, malinaw na naunawaan ni Alvin ang iba pang mga kalaliman mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng kahusayan. Samantala, si Delphine, ang emperador ng kalawakan sa bundok tanso at amo rin ni Perry, ay parehong nagulat.
Ang pinakabagong disipulo ni Sultan na wala pang 300 taong gulang ay nakaunawa na, kahit man lang, ng 7 lalim mula sa batas ng kalawakan. Bagamat hindi ginamit ni Alvin ang kalaliman ng transportasyon, may posibilidad na naunawaan na rin niya ito hanggang sa antas ng kahusayan. Naramdaman niyang namula ang kanyang mga pisngi sa kahihiyan nang maalala niya ang mga naunang salita niya kay Sultan, na parang may sumampal sa kanyang mukha. Kasabay nito, namuo ang kanyang inggit. Tinitigan niya si Sultan at nagtanong ng nakanganga, "Sultan, sinasadya mo bang gawin ito?" Sinasadya. Bahagyang nagulat si Sultan sa sinabi ni Delphine. Pagkatapos, umiling siya at nakangiting sinabi, "Kung tama ang pagkakatanda ko, kami ng mga ikatlong disipulo ko ay tutol sa pakikipaglaban ng disipulo ninyo sa ikapito kong disipulo. Kayo at ang mga disipulo ninyo ang nagduda sa lakas ng ikapito kong disipulo at nagpumilit na hamanin siya sa isang tunggalian." Natigilan si Delphine sa mga sinabi ni Sultan. Sa katunayan, ang kanyang ikatlong disipulo at siya ang nagpumilit sa tunggalian. Sinubukan ni na Sultan at ng kanyang mga disipulo na pigilan siya at ang kanyang disipulo, ngunit hindi nila pinansin ang payo at inakala nilang niloloko lang sila ni Sultan. Sa sandaling ito, napagtanto niyang nagsasabi ng totoo sina Sultan at ang kanyang ikatlong disipulo. Ang binata na wala pang 300 taong gulang ay kayang durugan ang kanyang ikatlong disipulo. Unti-unting bumalik sa dati ang katinoan ni Delphine matapos huminga ng malalim. Tumingin siya kay Perry at pinagsabihan si Perry. "Perry, dapat mong pasalamatan ang iyong nakababatang kapatid na si Darfield sa pagpapakita ng awa." Dati, mahilig si Delphine kay Perry at bihirang pagsabihan si Perry. Gayunpaman, matapos niyang mapanood si Perry na lubusang natalo ng isang taong wala pang 300 taong gulang, naramdaman niyang walang silbi si Perry at isang kahihiyan para sa kanya kahit alam niyang hindi ito patas na paghahambing dahil ang pinakabagong disipulo ni Sultan ay itinuturing na isang pambihirang henyo kahit sa lahat ng 81 Devata realms. Salamat, Junior Brother Darfield, sa pagpapakita ng awa. Bagamat mayabang si Perry, palagi siyang magalang sa mga mas malakas kaysa sa kanya. Mas lalo pang lumakas ang kanyang respeto kay Alvin nang maalala niyang hindi lamang mas malakas si Alvin kaysa sa kanya kundi mas bata rin si Alvin kaysa sa kanya. Napakaswerte ni Sultan. Naisip ni Delphine sa sarili. Kumislap ang kanyang mga mata sa inggit habang nakatingin kay Sultan at nagtanong, "Sultan, saan mo nakilala ang iyong ikapitong disipulo?" Pumunta siya sa Heavenly Pool Palace para lumahok sa pagpili ng mga disipulo. Bago pa man siya maging disipulo ng palasyo, pinagmamasdan ko na siya. Pagkatapos noon, nagpasya siyang sumama sa akin, sabi ni Sultan. Galit na nagalit si Delphine nang marinig ang mga sinabi ni Sultan. Mas magiging maayos sana ang kanyang pakiramdam kung nahirapan si Sultan sa paghikayat sa kanyang pinakabagong disipulo. Gayunpaman, batay sa mga sinabi ni Sultan, tila hindi nagtagal ay nakumbinsi ni Sultan si Alvin na sumama sa kanya. Hindi niya maiwasang maghinagpis na hindi siya kasing swerte ni Sultan. Pumasok tayo sa templo ng titulo. Pagkaraan ng ilang sandali, sinenyasan ni Sultan si Alvin at ang iba pa na lumapit bago sila inakay papunta sa templo ng titulo. Kasabay nito, si Delphine at ang kanyang disipulo na si Perry ay sumunod sa kanila at nagtungo rin sa templo ng titulo. Sa oras na ito, nagtanong si Alvin, "Guro, mayroon bang mga Celestial Lord na nagtatangkang kumuha ng mga titulo mula sa Title Temple sa buong taon?" Tumanggo si Sultan. Palaging may mga Celestial Lord na nagsisikap na makakuha ng mga titulo sa Title Temple. Sa kabilang banda, para sa mga Celestial Emperor, kailangan nilang maghintay bago sila magkompetensya para makakuha ng titulo. Dahil din dito, maraming Celestial Emperor ang ayaw kumuha ng titulo mula sa Title Temple. Bukod doon, para sa parehong Celestial Emperor at Celestial Lord na nagnanais makakuha ng mga titulo, ang mga kalahok sa pagsubok na itinakda ng Title Temple ay hindi limitado sa mga mula sa iisang Devata realm. Nangangahulugan ito, hindi lamang kayo makikipagkompetensya sa mga tao mula sa Boundless Heaven kundi pati na rin sa mga tao mula sa iba pang Devata realms. Sa pagkakataong ito lamang nalaman ni Alvin na ang kanyang mga kalaban ay mula sa iba't ibang Devata realms. Patuloy na nagpaliwanag si Sultan, karamihan sa mga Celestial Lord na gustong makakuha ng titulo ay mga 8 Trigrams Celestial Lords, 9 Palaces Celestial Lords, o 10 Directions Celestial Lords.
Dahil man sa kawalan ng kumpiyansa dahil sa pakiramdam nila ay hindi kahanga-hanga ang mga batas na kanilang naunawaan, bibihira para sa mga may mas mababang cultivation base kaysa sa mga nabanggit ko na subukang makakuha ng titulo. Gayunpaman, posible para sa isang taong nakaunawa ng kahit 5 lalim mula sa mga ordinaryong elemental na batas na makakuha ng titulo kahit na siya ay isang 1 basic celestial lord lamang. Sandaling tumigil si Sultan bago tumingin kay Alvin at sinabing, dahil lang sa naunawaan na ng mga kalaban na kilala mo sa Heavenly Pool Palace ang halos lahat ng lalim mula sa batas hanggang sa antas ng mastery sa murang edad, hindi mo dapat ipagpalagay na ganoon din ang kaso ng iba. Tutal, ang Heavenly Pool Palace ay isang puwersang nasa antas ng langit. Natural lamang na ang ating mga kahangahangang disipulo ay lubos na may talento sa Boundless Heaven. Sa katotohanan, maraming 10 Direction Celestial Lords ang hindi pa nakakaunawa kahit isang lalim hanggang sa antas ng mastery. Marahil, kakaunti lamang ang nakakaunawa ng 1 o 2 lalim hanggang sa antas ng mastery. Natahimik si Alvin at pinag-isipan ang mga sinabi ni Sultan. Ayon kay Sultan, ang isang 1 basic Celestial Lord ay may halos kaparehong pagkakataon sa isang 10 Direction Celestial Lord na makakuha ng titulo. Ito ay dahil ang antas ng pag-unawa ng huli sa isang batas ay maaaring pareho, o mas mababa pa, kaysa sa nauna. 3,286. Habang papalapit si Alvin at ang iba pa sa templo ng titulo, nararamdaman din ni Alvin ang pagtaas ng presyon mula sa templo ng titulo. Naisip niya sa sarili, ang mga hindi celestial lords na may katamtamang pag-unawa lamang sa batas ay hindi makakayanan ang pressure na ito at makakapasok sa templo ng titulo. Hindi lamang pisikal ang pressure, kundi ramdam din ni Alvin ang pressure sa kanyang kaluluwa. Kahit si Sultan ay hindi niya mapigil ang tiisin ang pressure na ito. Seryoso rin ang ekspresyon ni Natanya, Melinda, at Willa dahil sa pressure mula sa Title Temple. Sabi ni Sultan, para sa pagsusulit na pinamagatang Celestial Lord, lahat kayo ay ipapadala sa iisang lugar ng pagsubok. Hanggat natalo ninyo ang 9 na kalahok, ituturing kayong nakapasa sa pagsusulit. Bukod pa riyan, ang lugar ng pagsubok ay isa ring magandang lugar ng paglilinang. Kung nasa bingit ka na ng isang tagumpay, mainam na isaalang-alang ang paglilinang doon upang mapabilis ang iyong tagumpay. Nang matapos magsalita si Sultan, nakarating na sila sa harap ng isa sa mga pangunahing pasukan ng templo ng titulo. Ang templo ng titulo ay may 2 pangunahing pasukan. Bawat isa sa kanila ay parang isang kalaliman na walang nakikitang katapusan. Isang malawak na platapormang bato ang itinayo sa harap ng 2 pangunahing pasukan. Ang isa sa mga ito ay walang tao habang ang isa naman ay may mga taong nagtitipon sa paligid nito. Tumingin si Sultan sa walang laman na platapormang bato habang nagpapaliwanag, iyan ang pasukan para sa mga emperador ng kalangitan na narito upang makakuha ng titulo. Pumasok ako sa paokang iyon noong pumunta ako para kumuha ng pagsusulit upang maging isang may titulong emperador ng kalangitan. Pagkatapos kong makapasa sa pagsusulit, ang aking titulo at pangalan ay naitala sa talaan ng mga may titulong emperador ng kalangitan. Ang Title Temple ay nagtago ng talaan ng lahat ng may titulong Celestial Emperor at may titulong Celestial Lord. Mag-aanunsyo rin para sa isang bagong may titulong Celestial Emperor at isang bagong may titulong Celestial Lord. Bagamat hindi marami ang may kakayahang makakuha ng titulo, marami pa rin ang mga pangalang nakalista sa mga talaan. May ilang tao na kumopya ng mga pangalan para gawing Celestial Talisman, ngunit dahil sa napakaraming pangalan, minsan ay kailangan pa ring pumunta sa Title Temple kung gusto nilang makita ang mga talaan ng mga may titulong Celestial Emperor at titulong Celestial Lord. Tulad ng nahulaan mo, ito ang pasukan para sa mga Celestial Lord na narito para kumuha ng titulo. Hindi na kailangang sabihin, ang mga hindi narito para kumuha ng titulo ay ipinagbabawal na pumasok. Tiyak na mamamatay sila kung papasok sila sa templo ng walang sapat na dahilan. Hindi ako pamilyar sa iba pang mga title temple sa iba pang Devata realms, ngunit sa kasaysayan ng Boundless Heaven, may ilang mga ignorante na may titulong Celestial Emperor na hindi pinansin ang patakaran at sinubukang pumasok. Lahat sila ay namatay sa Title Emperor. Walang exception, sabi ni Sultan habang ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging malungkot, sa makatuwid, dito ako makikipaghiwalay sa inyong lahat. Mag-isa na kayo ngayon. Kasabay nito, si Perry na binigyan ng briefing ni Delphine ay nakapasok na sa templo ng titulo.
Umalis na kayo, sabi ni Sultan kay Alvin at sa iba pa. Little junior brother, junior sister Tanya, tara na. Sabi ni Melinda habang hawak ang payat na kamay ni Willa nang makita si Perry na pumapasok sa Title Temple. Maya-maya, pareho silang naglaho sa dilim sa likod ng pasukan ng Title Temple. Tanya, tara na. Magkasabay na naglakad sina Alvin at Tanya habang papasok sila sa templo ng titulo. Malinaw niyang naramdaman ang isang banayad na enerhiya na bumabalot sa kanya at kay Tanya nang pumasok sila sa loob ng templo. Di nagtagal, naramdaman niyang nagdilim ang kanyang paningin. Nang bumalik ang kanyang paningin, natuklasan niyang nakatayo siya sa isang plataporma. Sa sandaling ito, maraming tao sa paligid ni Alvin na nakatayo rin sa plataporma. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Melinda sa tainga ni Alvin. Little junior brother, nandito na tayo. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na nakatayo si Melinda mga 10 metro lamang ang layo mula sa kanya. Ikatlong nakatatandang kapatid na babae. Maglalakad na sana si Alvin papunta kay Melinda nang bigla siyang pigilan ni Tanya. Kapatid na Alvin. Naguguluhan na tumingin si Alvin kay Tanya. Kapatid na Alvin, isa lamang itong ilusyon, paliwanag ni Tanya. Pinaikit niya ang kanyang mga mata habang ang kanyang celestial origin energy ay sumulpot sa lahat ng direksyon, na nagdulot ng napakalaking pagbabago sa tanawin sa harap ng kanilang mga mata. Ilang sandali pa, natuklasan ni Alvin na nakatayo siya sa isang pangunahing bulwagan. Nang tumingala siya, nakita niya ang mga taong nakatayo sa paligid niya, parang natutulala at walang kamalay-malay sa mga taong nakapaligid sa kanila. Nabibitag pa rin sila sa ilusyon, sabi ni Tanya. Napakalakas na ilusyon. Hindi ko masabi na ilusyon pala iyon, buntong hininga ni Alvin. Pagkatapos, nagtanong siya, Tanya, nakamamatay ba ang ilusyon? Hindi. Umiling si Tanya. Isa lamang itong ilusyon na panandali ang nakakalito sa mga tao. Ikatlong senior sister. Nakita ni Alvin si Melinda sa sandaling ito. Nakatayo siya sa tabi ni Willa na nakakunot ang noo na parang may kinakaharap na mahirap na problema. Habang papalapit sina Alvin at Tanya sa kanyang mga nakatatandang kapatid na babae, nakita niya si Willa na karaniwang maamo, na kasalukuyang may madilim na ekspresyon sa mukha. Tila may kung anong ikinababahala siya. Little junior brother, nakalabas ka na ba sa ilusyon? Tila nagulat si Melinda nang makita niya sina Alvin at Tanya. Pagkatapos, lumingon siya kay Willang may mapait na ngiti at sinabing, ito. Mukhang ang 4th junior sister ay nakulong pa rin sa ilusyon. Ikatlong senior sister, hindi ba't magkasama kayong pumasok? Dapat ay nasa iisang ilusyon kayo niya, tanong ni Alvin na may pagtataka. Oo nga. Gayunpaman, sa ating ilusyon, nakita namin kayong magkahiwalay ni Tanya kaya naghiwalay kami para tulungan kayong dalawa. May alam ako tungkol sa mga pamamaraan ng ilusyon kaya hindi nagtagal ay nakawala ako sa ilusyon. Gayunpaman. Hindi ko alam kung ano ang nangyari na naging dahilan upang ang ika-4 na junior sister ay makulong pa rin sa ilusyon. Tumango si Alvin bago tumingin kay Tanya at nagtanong, Tanya, may paraan ba para matulungan ang ika-4 na senior sister? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nanliit ang mga mata ni Tanya bago pumasok ang dalawang sinag ng puting liwanag sa katawan ni Willa. Hindi nagtagal, humupa ang ekspresyon ni Willa at bumalik siya sa kanyang katinoan. Naguguluhan niyang sinabi, Little junior brother. Junior sister Tanya. 3rd senior sister. Na. Ilusyon lang ba iyon? Nabigla si Melinda nang sabihin niya, hindi pa ako nakarinig ng kahit ano tungkol sa mga ilusyon sa templo ng titulo. Pagkatapos magsalita ni Melinda, isang walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nakapasa ka. Dahil dito, unti-unting nabawi ng mga nakakulong pa rin sa ilusyon ang kanilang mga katinoan. Isang itim na hamog ang nagtagpo sa hangin bago lumitaw sa paningin ng lahat ang isang babaeng nakaitim at may hubog na katawan. Inilibot ng lamig na kagandahan ang kanyang mga mata kay Alvin at sa iba pa na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha bago niya sinabi ng may pangungutya, Hoy, lahat kayo ay narito upang lumahok sa pagsusulit upang maging isang may titulong Celestial Lord, ngunit halos kalahating araw ang ginugol ng marami sa inyo para lamang makalaya sa ilusyon. Ang ilan sa inyo ay hindi man lang makalaya sa ilusyon. Sigurado ka bang gusto mong lumahok sa pagsusulit? Sana ay hindi mo mapahiya ang Title Temple sa Boundless Heaven.
Nang walang karagdagang paliwanag at bago pa man makapag-react ang mga kalahok, biglang nagdilim ang pangunahing bulwagan. Sa sandaling dumilim, umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng babaeng nakaitim. Ipapadala kayong lahat sa lugar ng pagsubok ngayon. Pagkatapos ninyong mapatay ang 9 na tao sa inyong grupo, ibabalik kayo sa pangunahing bulwagan. Pagkatapos niyan, makakakuha kayo ng titulo. Nang makakita muli si Alvin, natuklasan niyang nasa isang lambak siya na napapalibutan ng maringal na mga bundok na may malakristal na malinaw na sapa na umaagos paikot dito. Ang lambak ay tahimik at may mga huni ng mga ibon sa himpapawid. Kaya ito ang lugar ng pagsubok. Pinagmasdan ni Alvin ang kanyang paligid. Nag-iisa siya. Wala si Tanya at ang iba pa. Ngayong nakarating na siya sa kanyang destinasyon, tinawag ni Alvin ang World Cleansing Divine Water. Sister Water, nandito na ako. Ano ang susunod kong gagawin? Agad na sumagot ang World Cleansing Divine Water, akala ko lahat ng 10 kalahok ay ililipat sa iisang lugar. Hindi ko inaasahan na lahat kayo ay ililipat sa iba't ibang lokasyon. Ibig sabihin nito ay kailangan ninyong hanapin ang 9 na iba pang tao bago ninyo sila mapatay upang makaalis sa lugar na ito. Ang lugar na ito ng pagsubok, isang lihim na kaharian, ay may mga balakid na iniwan ng iba't ibang supreme powerhouses. Dapat ninyong subukang malampasan ang mga balakid. Papayagan ka nitong mapabuti ang iyong lakas at makuha ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree bago ninyo makabisado ang Godly Image Phenomenon. Sige. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at iniunat ang kanyang banal na kamalayan upang suriin ang lambak. Matapos makumpirma na walang kakaiba, nilisan niya ang lambak. Iniisip ko kung saan dadalhin si Tanya at ang aking mga nakatatandang kapatid na babae. Naisip ni Alvin sa sarili. Hindi mapigilan ng kanyang puso ang pagtibok ng may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Ang mga Celestial Lord mula sa 81 Devata Realms ay nagtitipon dito. Ang tanging paraan para makaalis sa lugar na ito ay ang pumatay ng 9 na Celestial Lord. 3,287. Hindi pamilyar ang World Cleansing Divine Water sa ayos ng lugar ng pagsubok para sa mga Celestial Lord. Ang alam lang nito ay isang lihim na kaharian na may maraming balakid na iniwan ng Supreme Powerhouse na lumikha nito. Ang mga balakid na ito ay maituturing na mga hindi inaasahang engkwentro. Bagamat gagantimpalaan ng isang tao ng mga material na bagay, mapapataas nito ang cultivation base o ang pag-unawa sa batas. Naglakad-lakad si Alvin sa lugar ng pagsubok pagkatapos umalis sa lambak. Hinanap niya ng mabuti ang mabalakid na binanggit ng World Cleansing Divine Water gamit ang kanyang Divine Consciousness. Patuloy na lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng 1 linggo, sa wakas ay may nakilala si Alvin. Lumipad ang lalaki patungo kay Alvin nang matuklasan niya ang presensya ni Alvin. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Para makaalis sa lugar ng pagsubok at makakuha ng titulo, kailangan niyang pumatay ng 9 na Celestial Lord. Kaya naman, agad na tumayo ang kanyang mga bantay nang makita niya ang taong lumilipad patungo sa kanya. Maya-maya pa, isang payat na binata na nakasuot ng asul na roba na may gininto ang palamuti ang huminto sa di kalayuan kay Alvin. Guwapo siya at may pambihirang tindig. Malinaw na hindi simple ang kanyang pinagmulan. Sabi niya, nandito ako para imbitahan kang pumasok sa isang balakid na natuklasan ko. Kailangang may 5 tao para makapasok sa balakid. Isang pagsubok. Sandaling kumislap ang mga mata ni Alvin nang marinig ang mga salita ng binata. Ito ang pangunahing layunin niya sa pagpasok sa Title Temple. Kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niyang pumatay ng 9 na tao para makaalis, hindi siya mag-aabala sa pagpatay ng kahit sino hanggat hindi siya nito pinupukaw. Bukod dito, hindi rin siya interesado na maging isang may titulong Celestial Lord. Ang kanyang prioridad ay ang makahanap ng mga balakid na magbibigay daan sa kanya upang pinuhin ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree at makabisado ang Godly Image Phenomenon. Sa pamamagitan nito, ang kanyang lakas ay maaangat sa ibang antas. Sa oras na iyon, mapapanatili niya ang kanyang paninindigan at mapapatay si Jordan, isang kahangahangang disipulo ng Heavenly Pool Palace, sa panahon ng laban ng buhay o kamatayan na nakatakdang mangyari pagkatapos ng 3 taon sa Prodigy Arena. Kahit masaya, walang pakialam na nagtanong si Alvin, bakit ako magtitiwala sa iyo? Sino ang nakakaalam kung lihim mo akong aatakihin kapag sinundan kita?
Kaibigan ko, naiintindihan ko kung bakit ka binabantayan. Dahil kailangan pa nating maghanap ng 3 pang tao para makapasok sa mga balakid, bakit hindi tayo magpanatili ng distansya sa isa't isa sa panahong ito? Mungkahi ng binata na nakasuot ng asul ng taos puso, halatang hindi nasaktan na nag-iingat sa kanya si Alvin. Sige. Tumanggo si Alvin. Habang sinusundan niya ang binata, pinanatili niya ang kanyang distansya at pinagmasdan ang binata. Bagamat tiwala siya sa kanyang lakas, hindi siya sigurado kung minomonitor ba sila sa lugar ng pagsubok. Sa makatuwid, maliban kung talagang kinakailangan, ayaw niyang gamitin ang kapangyarihan mula sa 5 banal na elemento sa takot na sumabog ang kanilang pag-iral. Kung talagang may nagmamasid sa kanila, malamang na pagnanasaan ng taong iyon ang 5 banal na elemento sa kanyang katawan. Tutal, kahit ang isang may titulong Celestial Emperor ay pagnanasaan ng 5 banal na elemento. Habang patuloy na sinusundan ni Alvin ang binata mula sa malayo, natitiyak niyang ang binata sa harap niya ay hindi maaaring maging mahina dahil sa pambihirang tindig nito. Pagkatapos ng 2 araw, tumingin ang binata kay Alvin at nagtanong ng may ngiti sa kanyang mukha. Kaibigan ko, paano kita tatawagin? 2 araw na tayong magkasama, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Ang pangalan ko ay Harvey Mold, at ako ay isang kahangahangang disipulo mula sa Heavenly Sword Mountain, isang puwersang nasa antas langit sa solitary destructive heaven. Nag-iisang mapang wasak na langit. Ang bundok ng sword na may antas langit. Hindi sana pinansin ni Alvin ang mga salita ng binata kung siya ay mula sa ibang Devata realm o ibang puwersang nasa antas langit. Gayunpaman, ang binata ay hindi lamang mula sa solitary destructive heaven, kundi mula rin siya sa Heavenly Sword Mountain na nasa antas langit. Tutal, naalala niya na ang ama ni Tanya ay mula sa Heavenly Sword Mountain sa solitary destructive heaven bago siya ipinadala sa Heavenly Pool Palace. Bagamat kinasusuklaman niya ang mga ginawa ng Heavenly Sword Mountain dahil sa pagsuko sa Heavenly Pool Palace, naunawaan niya ang kanilang takot sa Heavenly Pool Palace dahil sa koneksyon ng palasyo sa Heavenly Emperor ng Boundless Heaven. Walang duda na ang Heavenly Pool Palace ay may buong suporta ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven dahil sa relasyon sa pagitan ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven at ng Palace Master ng Heavenly Pool Palace. Sumagot si Alvin mula sa Heavenly Pool Palace. Agad na nanlaki ang mga mata ni Harvey Mold nang magtanong siya, Heavenly Pool Palace. Ang Heavenly Pool Palace na nasa antas langit sa walang hanggang langit. Nakatitig si Alvin kay Harvey Mold habang sinasabi, dati, ang Heavenly Sword Mountain ay nagpadala ng isang tao sa Heavenly Pool Palace, tama ba? Mayroon ka pa bang pagdududa kung taga saan akong Heavenly Pool Palace? Napangiti ng mapait si Harvey Mold nang marinig ang mga salita ni Alvin. Mukhang galing ka talaga sa Boundless Heaven's Heavenly Pool Palace. Tama ka. May ipinadala nga ang Heavenly Sword Mountain sa Heavenly Pool Palace. Bukod pa rito, ang taong iyon ay ang aking unang senior brother. Pagkatapos ng isang buntong hininga, nagyelo ang kanyang ekspresyon habang galit na sinabi, hindi ko maintindihan kung ano ang pumasok sa isip ng mga matatandang iyon. Ito ay pagkansela lamang ng isang arranged marriage. Kailangan bang ipadala ang aking unang senior brother doon para payapain ang Heavenly Pool Palace? Nakakahiya. Sinusubukan mo bang bigyang katwiran ang ginawa ng unang senior brother mo nang siya ang nagkusa na sirain ang arranged marriage? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Harvey Mold. Hindi ko itinatanggi ang mga kilos ng aking nakatatandang kapatid, at hindi ko sinisisi ang Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, sinisisi ko ang mga matatanda sa ating Heavenly Sword Mountain dahil sa pagiging masungit, umiling si Harvey Mold at sinabing, bagamat ang Palace Master ng Heavenly Pool Palace ay malapit na kamag-anak ng Heavenly Emperor ng Boundless Heaven, naisip ba talaga nila na ang isang Heavenly Emperor ng isang Devata Realm ay talagang pupunta sa ibang Devata Realm para gumawa ng eksena dahil sa isang maliit na bagay? At, kung ang Heavenly Emperor ng Boundless ay talagang naghahanap ng gulo, naisip ba nila na ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay uupo at manood lamang ng walang ginagawa? Bukod dito, ang Heavenly Emperor ng Boundless Heaven ay maaaring hindi kapantay ng Heavenly Emperor ng ating Solitary Destructive Heaven. Hindi pamilyar si Alvin sa iba pang mga Heavenly Emperor ng 81 Devata Realms, ngunit medyo pamilyar siya sa Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven.
Tutal, ang Heavenly Emperor ang ninuno ng Fog Rain Progeny sa 7 Absolute Sect sa Saint Province Realm, isang mundane realm. Ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven ay sinasabing sandaling nawala. Nang bumalik siya, pinatay niya ang taong umagaw sa kanyang trono at nabawi ang kanyang titulo bilang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Siya ba ang tinutukoy mo? Noong nasa mundong kaharian si Alvin, minana niya ang pamana ng ninuno ng mga anak ng ulap. Mula sa pamana, pinagkadalubhasaan niya ang Sovereign Heartsword na tumulong sa kanya upang maghari sa mundong kaharian bago siya umakyat sa isang Devata realm. Kinailangan niyang itigil ang paggamit ng Sovereign Heartsword dahil hindi pa kumpleto ang pamana, kaya marami pang kulang pagdating sa lakas. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nagningning ang mga mata ni Harvey Mold sa paggalang habang sinasabi niya, tama iyan. Si Lord Berting ang kasalukuyang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Berting. Nakaramdam ng nostalgia si Alvin nang marinig niya ang pangalan ni Berting. Nagtataka niyang tinanong, ang Heavenly Emperor ba ng Solitary Destructive Heaven ay isang tinaguriang Celestial Emperor? Hindi ko alam. Wala pa akong naririnig tungkol dyan dati. Maaaring may titulo siya, at maaaring wala siyang titulo. Hindi ko talaga alam. Umiling si Harvey Mold. Gayunpaman, karaniwang tinatawag ng emperador sa langit ang kanyang sarili bilang ang ermitanyo ng ulap na ulan sa publiko. Ang ermitanyo ng ulap na ulan. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Tila naaalala pa rin ng Sword Saint, si Berting, ang mga anak ng ulap na ulan sa 7 Absolute Sect kahit na siya na ngayon ang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Kung hindi, bakit niya tatawagin ang kanyang sarili bilang ermitanyo ng ulap na ulan? Kapag may oras ako, dapat ko talagang bisitahin si Senior Berting. Tutal, dahil sa kanyang pamana kaya ako nagkaroon ng medyo magandang panahon sa mundong ito. Si Alvin ay palaging isang taong mapagpasalamat. Nais niyang magpasalamat at humingi ng tawad kay Berting. Sigurado akong hindi inaasahan ni Senior Berting na ang pamana na iniwan niya sa mundong ito ay magdadala sa kanya ng napakaraming problema dahil lang sa minana ko ito. Kinailangan pa niyang tumakas papunta sa impyerno ng Ozure. Salamat sa langit at nakatakas siya mula sa impyerno ng Ozure. Kung hindi, hindi ko na kailanman mabubuhay ng mag-isa habang buhay. Noon pa man ay nakokonsensya na si Alvin dahil sa pagpasok ni Berting sa nakamamatay na impyerno ng Asher dahil sa kanya. Sa sandaling ito, nakangiting nagtanong si Harvey Mold, kaibigan ko, mukhang interesado ka sa ating emperador sa langit. Posible ka bang isa ka ring Sword Celestial? Sa Solitary Destructive Heaven, ang Heavenly Emperor, si Berting, ay iginagalang ng hindi bababa sa 70% ng mga Sword Celestial. Tutal, si Berting ay malawakang kinikilala bilang isang walang kapantay na Sword Celestial. Sa kanilang palagay, walang Sword Celestial sa lahat ng 81 Devata realms na kapantay ng kanilang Heavenly Emperor. Nang malaman nilang nakulong siya sa Ozure Hell, karamihan sa mga tao ay hindi nag-isip na mabubuhay siya. Sa kabaligtaran, naniniwala ang mga Sword Celestial na babalik siya kalaunan. Gaya ng inaasahan, bumalik siya at pinatay pa ang taong umagaw sa kanyang trono, na nabawi ang kanyang titulo bilang Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven. Dati ako noon pero hindi na ngayon. Umiling si Alvin. Noong una siyang umakyat sa Spirit Overarching Heaven, umasa siya sa Sovereign Heartsword na minana niya kay Berting. Gayunpaman, habang umuunlad ang kanyang cultivation base, unti-unti niyang napapabayaan ang Sovereign Heartsword. Kaibigan ko, ang ating emperador sa langit ay isang alamat sa nag-iisang mapangwasak na langit. Nabuhayan ng loob ang boses ni Harvey Mold habang ikinukwento niya kay Alvin ang mga nagawa at kahangahangang gawa ni Berting. Nakinig ng mabuti si Alvin. Lagi siyang interesado na matuto ng higit pa tungkol kay Berting. 3,288. Marahil dahil sa tunay na interes ni Alvin na makinig kay Harvey Mold na nagsasalita tungkol sa Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven, medyo kanais-nais ang impresyon ni Harvey Mold kay Alvin, at mas nakilala rin niya si Alvin.
Dahil din sa mga kadahilanang ito kaya nag-aalangan siyang nagtanong, kapatid na Alvin, ang aking unang senior brother ay nakakulong sa Thousand Chains Prison ng Heavenly Pool Palace. Alam mo ba kung kumusta na siya? Libong bilangguan ng kedena. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata. Ito ang unang beses na nakarinig siya tungkol sa ganitong lugar sa Heavenly Pool Palace. Sa kanyang pagsisiyasat sa mga lugar kung saan maaaring nakakulong ang mga magulang ni Tanya, wala siyang narinig tungkol sa libo-libong bilangguan ng kadena. Dahil hindi siya nang ahas na magtanong sa mga matataas na opisyal sa Heavenly Pool Palace tungkol sa bagay na ito, ang maaari lamang niyang itanong ay ang mga may matataas na posisyon sa palasyo. Natural lamang na hindi gaanong alam ng mga taong ito. Plano niyang tanungin si Sultan tungkol sa bagay na ito pagkatapos nilang maging mas pamilyar. Dahil si Sultan ay isa sa siyam na may titulong Celestial Emperor sa Heavenly Pool Palace, makatuwiran na dapat niyang malaman ang kinaroroonan ng mga magulang ni Tanya. Inakala niyang makakakuha lamang siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula kay Sultan. Hindi niya inaasahan na makakakuha siya ng ganitong kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa isang disipulo ng Heavenly Sword Mountain sa lugar ng pagsubok ng Title Temple para sa mga Celestial Lord. Sigurado ka bang nakakulong ang unang senior brother mo sa Thousand Chains Prison? Tanong ni Alvin habang sandaling kumislap ang mga mata. Iyan ang sinabi sa akin ng aking Panginoon, sabi ni Harvey Mold, ang aking Panginoon ay ang Hidden Sword Celestial Emperor ng Heavenly Sword Mountain. Maraming tao ang nakakakilala sa kanya bilang ang Hidden Sword Old Man. Ang aking Panginoon ay nauugnay sa Heavenly Emperor ng Solitary Destructive Heaven noon. May bahid ng pagmamalaki na maririnig sa boses ni Harvey Mold nang magsalita siya. Oh! Gulat na tumingin si Alvin kay Harvey Mold. Ikwento mo sa akin ang lahat. Sa palagay ni Alvin, dahil kilala ng amo ni Harvey Mold si Bert Ing, malamang na ibig sabihin nito ay magkaibigan sila. Bago kinuha ng emperador sa langit ang posisyon ng emperador sa langit ng nag-iisang mapangwasak na langit, dati siyang gumagala sa mga lupain upang labanan ang mga Sword Celestial. Natalo niya ang aking guro, sabi ni Harvey Mold. Nagatubili sandali si Alvin bago nagtanong, kaya sinasabi mong ang iyong Panginoon ay nauugnay kay Bert Ing dahil minsan siyang natalo ni Bert Ing. Tumango si Harvey Mold habang nakangiti at sinabing, hindi ba't maituturing na nauugnay iyon sa emperador ng langit? Natigilan si Alvin sa mga sinabi ni Harvey Mold. Kung ang bagay na iyon ay maituturing na may kaugnayan kay Bert Ing, ano ang kaugnayan niya kay Bert Ing na ang pamana ay minana niya sa kanyang bayan sa makamundong kaharian? Lumipas ang isa pang 2 araw bago nakatagpo ni na Alvin at Harvey Mold ang isa pang tao. Ang isa pang tao ay isang matangkad at maskuladong binata, at nakasuot siya ng mahabang abuhing damit. Malalaki ang kanyang mga mata, na nababalutan ng isang pares ng makapal na kilay. May masamang hangin sa paligid niya na nagpaparamdam sa isa na parang hindi siya tao. Habang lumilipad sina Alvin at Harvey Mold patungo sa binata na nakasuot ng kulay abong damit, sinabi ni Harvey Mold sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi siya tao. Naramdaman ko rin iyon. Habang papalapit ng papalapit ang dalawa sa binata, lalong lumalakas ang pakiramdam na hindi tao ang binata. Nanatiling nakatayo ang binata at hinintay ang dalawa. Malinaw na wala siyang balak tumakas. Bago pa man huminto ang dalawa, ngumisi muna ang binata bago itinaas ang kamay bilang paunang suntok. Isang nakakakilabot na enerhiya ang dumaloy kina Alvin at Harvey Mold sa isang iglap lamang. Ang batas ng yelo. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang nakatingin sa pader ng yelo na lumitaw sa harap niya. Sa isang iglap lamang, nag-teleport siya papunta sa kabilang panig ng pader ng yelo. Swoosh! 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 Samantala, umikot ang mga gininto ang sinag ng espada kay Harvey Mold habang tumatakbo siya patungo sa pader na may yelo. Sa isang kisap mata, nabasag ang pader na may yelo. Kasunod nito, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa binata na nakasuot ng kulay abong damit. Hindi naman masama, sabi ng binata sa paos na boses. May bahid ng pagkagulat na makikita sa mga mata nito nang tumingin siya kay Harvey Mold. Dahil ginamit ni Alvin ang teleportation profundity ng batas ng kalawakan, hindi niya masukat ng tumpak ang lakas ni Alvin.
Dahil dito, mas binigyan niya ng pansin si Harvey Mold na nagpakita ng kanyang pambihirang lakas. Nang aatake na sana ulit ang binata, dali-daling sinabi ni Harvey Mold, "Kaibigan ko, hindi kami nandito para atakihin ka. Gusto lang naming itanong kung interesado kang sumama sa amin para pumasok sa isa sa mga balakid na aming natagpuan." Nang marinig ang mga salita ni Harvey Mold, tumigil sa pag-atake ang binata. Gayunpaman, nanatili siyang mapagmatsyag at lumayo sa kanilang dalawa. Agad na tumigil sa paggalaw sina Alvin at Harvey Mold at hindi na gumalaw papalapit sa binata. "Ang pangalan ko ay Harvey Mold. Ako ay mula sa Heavenly Sword Mountain sa Solitary Destructive Heaven," sabi ni Harvey Mold habang nakatingin sa binata. Kasunod nito, ipinakilala niya si Alvin sa binata. "Ang taong ito sa tabi ko ay mula sa Boundless Heaven's Heavenly Pool Palace. Ang pangalan niya ay Alvin. Ilang araw pa lang kaming nagkakilala. Natuklasan ko ang balakid at inanyayahan ko siyang sumama sa akin noon." Magaan na tugon ng binata, si Gentry mula sa Blood Dragon Clan sa 10,000 Beast 7. Kinumpirma ng mga salitang ito ang mga haka-haka ni na Alvin at Harvey Mold na hindi siya tao. Ang 10,000 halimaw sa langit ay isang Devata realm na karamihan ay tinitirhan ng mga Celestial Beast. Ang mga Celestial Beast doon ay medyo masungit sa mga tao kaya bihirang makakita ng mga tao doon. "Harvey Mold, lumalabas na kaibigan ka pala ng Blood Dragon Clan sa 10,000 Beast 7. Kaibigan, interesado ka bang sumama sa amin para malampasan ang balakid na iyan?" "Sige." Bahagyang tumango si Gentry bilang tugon. Dahil doon, natagpuan ni na Alvin at Harvey Mold ang kanilang ikatlong miyembro. Sabi ni Harvey Mold, "Ipagpatuloy natin ang paghahanap sa lugar na ito para sa natitirang 2 miyembro." Nagpagala-gala ang tatlo para hanapin ang 2 natitirang miyembro habang pinapanatili nila ang ligtas na distansya sa isa't isa. "Ano ang Blood Dragon Clan?" Tanong ni Alvin kay Harvey Mold gamit ang voice transmission. "Alam kong ang Dragon Clan ay isang puwersang nasa Heavengrad sa 10,000 Beasts Heaven, pero hindi ko pa naririnig ang Blood Dragon Clan." Kapatid na Alvin, ang Blood Dragon Clan ay malaya sa angkan ng dragon kahit na maituturing silang isang sangay ng angkan ng dragon. Sa kabila nito, mayroon silang 5 makapangyarihang may titulong Celestial Emperor sa kanilang hanay. Ang kanilang relasyon sa angkan ng dragon ay medyo masungit dahil hindi kinikilala ng angkan ng dragon ang mga miyembro ng Blood Dragon Clan bilang isa sa kanila. Lumipas pa ang 5 araw bago nakahanap ang tatlo ng 2 pang taong sasama sa kanila. Ang isa sa kanila ay mula rin sa isang puwersang nasa antas langit habang ang isa naman ay isang cultivator na walang sekta. Sinabi ni Harvey Mold kay Alvin at sa iba pa, "Dahil 5 na tayo ngayon, oras na para hamanin natin ang balakid." Ngayong 5 na sila, hindi na sila nag-abalang manatili sa ligtas na distansya. Napagkasunduan na nilang lahat na kung sino man ang susubok na kumilos ay makikipaglaban sa natitirang 4 na tao sa grupo. Inakay sila ni Harvey Mold papunta sa lawa at dinala sila sa kailaliman ng lawa. Ayan na. Sa ilalim ng lawa, 5 tarangkahan ang lumitaw sa harap ng lahat. Kailangan natin ng 5 tao para mabuksan ang 5 gate. Sinubukan kong gumamit ng cloning technique pero hindi ito gumana. Kailangan ng totoong tao para mabuksan ito. Ang enerhiya mula sa gate ay kayang matukoy kung totoo ang isang tao o isa lamang itong clone, paliwanag ni Harvey Mold habang nakatayo sa harap ng isa sa mga gate. Kasunod nito, pamwesto na sina Alvin at ang 4 pa sa harap ng mga gate. Sa sandaling tumayo silang 5 sa harap ng mga tarangkahan, ang tubig sa lawa ay nagsimulang gumalaw ng marahas. Kung may titingin sa lawa mula sa labas, makikita nila ang dating kalmadong ibabaw ng lawa na kumukulo sa sandaling ito. Sa isang iglap, isang enerhiya ang bumalot sa 5 tao bago sila naglaho sa ere. Nang humina ang dilim, natagpuan ni Duantian ang kanyang sarili sa isang nakasarang espasyo na tila isang maliit at selyadong silid. Napakalaki ng pressure sa silid at agad siyang naapektuhan. Sinubukan niyang bawasan ang pressure gamit ang kanyang celestial origin energy na pinalakas ng space elemental profundity ng batas ng kalawakan. Sayang, wala itong saysay. Madaling nalampasan ng pressure ang kanyang enerhiya.
Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin ang boses ng world-cleansing divine water. Ang lugar na ito ay angkop para sa iyo upang pinuhin ang enerhiya ng Pine Willow Divine Tree. Agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Paano ko ito mapapaganda? Kumalma ka at mag-focus. Gagabayan ko ang enerhiya ng Pine Willow Divine Tree na hinihigop ng Divine Tree of Life papasok sa iyong katawan. Sa oras na iyon, sundin mo lang ang aking mga tagubilin upang pinuhin ang enerhiya, sabi ng word cleansing divine water. Sige. Tumanggaw si Alvin. Pagkalipas ng ilang sandali, si Alvin ay tuluyang nababalot ng puting liwanag. Kasabay nito, ang presyon ay patuloy na bumabalot sa kanya. Ang puting liwanag na bumabalot sa kanyang katawan ay tila sumanib bago sumugod sa kanyang katawan. Kamangha-mangha. Ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree ay maaaring pinuhin sa ganitong paraan. Pakiramdam ko ay dumaranas ng pagbabago ang aking katawan. Nabighani si Alvin sa sensasyong naramdaman niya habang pinipino niya ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree. 3,289. Sister Water, anong klaseng balakid ito? Tanong ni Alvin habang pinipino niya ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree. Pagpasok pa lang niya sa nakasarang espasyong ito, nakaramdam siya ng tumitinding presyon na dumudurog sa kanya. Bagamat hindi pa siya napipinsalan ng pressure na iyon, pabigat pa rin ito bawat minuto. Kung hindi ako nagkakamali, para malampasan ang balakid na ito, kailangan mong tiisin ang matinding pressure at makawala sa lugar na ito, sabi ng World Cleansing Divine Water. Gayunpaman, dahil magagamit mo ang pressure dito para pinuhin ang enerhiya ng Pine Willow Divine Tree, hindi mo na kailangang magmadaling makawala sa lugar na ito. Maaari kang maghintay hanggang sa hindi mo na matiis ang pressure o hanggang sa matapos mong pinuhin ang isang maliit na bahagi ng enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree, alinman ang mauna, bago ka umalis sa lugar na ito. Natanto ni Alvin ang mga salita ng World Cleansing Divine Water. Tila hindi siya makakatagal dito hanggat hindi niya lubusang napipino ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree. Bumantong hininga siya sa loob habang patuloy na pinipino ang enerhiya. Parang naunahan ako. Akala ko ay lubos kong mapipino ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree sa lugar na ito. Lumalabas na bahagi lang nito ang mapipino ko. Sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Alvin ang mahalagang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree na nagtatagpo sa kanyang katawan. Hindi siya bago sa enerhiyang iyon. Dati, si Fabian, na kanyang pinatay, ay naglalabas din ng ganitong enerhiya. Nang panahong iyon, ginamit ni Alvin ang Divine Tree of Life upang sipsipin ang enerhiya mula kay Fabian, isang Pine Willow Divine Tree na nagkaanyong tao. Bagamat wala pa ring gaanong alam si Alvin tungkol sa godly image phenomenon sa sandaling ito, hindi niya maiwasang matuwa nang maisip niya ang pagmaster ng teknik kapag pinino niya ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree. Hindi gaanong isiniwalat sa kanya ng World Cleansing Divine Water at sinabi lamang niya na maiintindihan niya ito pagdating ng panahon. Sister Water, kaya ko bang ipatawag ang Divine Image Phenomenon ng Divine Tree of Life? Biglang tanong ni Alvin. Matagal nang kinikilala siya ng Divine Tree of Life sa kanyang maliit na mundo bilang may-ari nito. Inisip niya kung kaya niya bang ipatawag ang Divine Image ng Divine Tree of Life gamit ang teknik na ito. Kung gusto mong gamitin ang kababalaghang imahe ng Diyos para ipatawag ang imahe ng Diyos ng banal na puno ng buhay, kailangan mong lubos na pinuhin ang mahalagang enerhiya ng banal na puno ng buhay sa iyong maliit na mundo. Kahit ang isang supreme powerhouse ay hindi kaya iyon. Sa aking palagay, dapat itong may kinalaman sa mga paghihigpit sa mundong ito, sabi ng World Cleansing Divine Water. Maya-maya, idinagdag nito, kaya, dapat mo nang itigil ang pag-iisip tungkol dito sa ngayon. Kahit na mapatawag mo ang banal na imahe ng banal na puno ng buhay, nangangahas ka bang gamitin ito? Dahil sa takot sa mga supreme powerhouse, walang sino man ang nangangahas na mag-isip tungkol sa banal na puno ng buhay sa kaharian ng mga Diyos. Gayunpaman, kung ipatawag mo ang banal na imahe ng banal na puno ng buhay, mapapatunayan nito na matagumpay mong napino ang mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay. Sa oras na iyon, susubukan kang patayin ng mga tao para makuha ang mahalagang enerhiya para sa kanilang sarili.
Patuloy na sinabi ng World Cleansing Divine Water, ang Divine Tree of Life ay hindi katulad ng mga Celestial Tree. Sa pangkalahatan, ang iba ay hindi makakakuha ng vital energy ng mga ordinaryong Celestial Tree pagkatapos mong pinuhin ang kanilang mga enerhiya. Ang mga enerhiya ay mawawala sa iyong pagkamatay. Gayunpaman, iba ito para sa Divine Tree of Life. Ang vital energy nito ay hindi mawawala pagkatapos ng iyong pagkamatay. Nang marinig ang mga salitang ito, natahimik si Alvin at hindi na itinuloy ang usapan. Isang biro. Lalo na't imposibleng pinuhin ang mahalagang enerhiya mula sa banal na puno ng buhay, kahit na kaya niya itong gawin, hindi siya interesado na gawin iyon. Hindi ba't malaking target ang gagawin niya kung gagawin niya ang ganoong bagay? Habang lumilipas ang oras habang patuloy na pinipino ni Alvin ang mahalagang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree, hindi tumitigil ang pagtaas ng presyon. Kumusta na kaya ang iba? Naisip ni Alvin sa sarili. Alam niyang si Harvey Mold at ang iba pa ay tiyak na sinusubukang kumawala sa lugar na ito habang tinitiis nila ang tumitinding presyon. Kung hindi sila makakawala, madudurog lamang sila ng presyon sa lugar na iyon. Ang palasyo ng Langgoyan sa langit sa walang hanggang langit. Senior Brother Jordan. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang bisita ang sumulpot sa cultivation place ni Jordan. Junlei. Bahagyang kumunat ang noo ni Jordan nang makita ang bisita. Hindi naman siya pamilyar sa kanyang bisita. Alam niyang si Junlei ay hindi lamang pangalawang disipulo ni Zenaida, ang walang awang emperador sa langit, kundi si Junlei ay nag-iisang anak din ni Zenaida. Medyo naguluhan si Jordan sa biglaang pagbisita ni Junlei. Tutal, wala naman silang gaanong naging interaksyon noon. Bukod pa rito, tila ang kasintahan ni Alvin ay ang ikatlong nakababatang kapatid ni Junlei. Dahil dito, maituturing si Junlei na isang kaaway at hindi isang kaibigan sa isang antas. Sa sandaling ito, tumingin si Jordan kay Junlei at malamig na nagtanong, may kailangan ka ba? Humagalpak ng tawa si Junlei bago nagtanong, Senior Brother Jordan, nakikita mo rin ba akong kaaway? Ngumisi si Jordan. Kaaway ko si Alvin, at ang ikatlong nakababata mong kapatid ay babae ni Alvin. Paano ko hindi maituturing na kaaway ang ikalawang nakatatandang kapatid ng babae niya? Huwag mong sabihing hindi mo pa naririnig ang tungkol sa laban ko kay Alvin na magaganap pagkalipas ng 3 taon. Ngumiti lamang si Junlei bilang tugon. Nang makita ang kawalan ng reaksyon ni Junlei, sumimangot si Jordan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nasabi ni Junlei, nag-aalala ka ba tungkol sa iyong laban sa buhay at kamatayan? Tiningnan niya si Jordan nang may kamalayan na parang alam niya ang iniisip ni Jordan. Ngumisi si Jordan. Nakakatuwa naman. Paano ako, si Jordan, isa sa 5 pinakamalakas at kahangahangang disipulo sa Heavenly Pool Palace, matatakot sa isang batang wala pa sa 300 taong gulang? Senior Brother Jordan, hindi mo kailangang magpanggap may tiwala ka sa akin, umiling si Junlei at sinabing, kung ako sa iyo, mag-aalala rin ako. Tao lang ang makaramdam ng ganito. Tutal, sino ang makakasiguro kung naglalako lang siya o kung tunay siyang may tiwala sa sarili nang tanggapin niya ang hamon mo? Nagpatuloy si Junlei sa pagsasalita, base sa pagkakaalam ko tungkol kay Alvin, malamang na hindi siya nagbibiro. Kaya naman, may posibilidad na nasa panganib ka. Bagamat wala akong ideya kung anong mga panlilinlang ang ginagawa ni Alvin, mas makabubuting maging alerto ka. Bukod dito, kung hindi ako nagkakamali, napilitan kang tanggapin ang laban ng buhay o kamatayan. Agad na dumilim ang ekspresyon ni Jordan. Pabubulaan na sana niya ang mga sinabi ni Junlei nang magsalita muli si Junlei. Senior Brother Jordan, hindi mo na kailangang itanggi pa. Huwag kang mag-alala, nandito ako para tulungan ka. Ikaw. Tulungan mo ako. Tinaas ni Jordan ang isang kilay, halatang nagulat. Paano? Gusto kong makipagtulungan sa iyo para maalis si Alvin, prangkang sabi ni Junlei gamit ang voice transmission habang kumikislap ang kanyang mga mata. Oh! Napukaw ang interes ni Jordan matapos marinig ang mga sinabi ni Junlei. Bakit mo siya gustong paalisin? Base sa pagkakaalam ko, siya ang kasintahan ng third junior sister mo.
Isa pa, kakapasok lang niya sa Heavenly Pool Palace hindi pa katagalan. Paano kanya nasaktan ng ganito kagusto mo na siyang paalisin? Hindi niya ako sinaktan. Gusto ko siyang layasin dahil gusto ko ang aking ikatlong junior sister, sabi ni Junlei habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi maitagong pagnanasa. Hindi sumagot si Jordan kay Junlei. Sa halip, tinitigan niya si Junlei ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niyang hindi nagsisinungaling si Junlei sa kanya. Ang mga mata ang siyang bintana ng kaluluwa ng isang tao, kung tutuusin. Maya-maya, sa wakas ay nasabi ni Jordan, tungkol sa kanya, walang duda na isa siyang maganda kahit napilit niya itong itago gamit ang belo. Magiging kamangha-mangha kung makakasama mo siya ng isang gabi. Halatang birhen pa rin siya. Nagtataka talaga ako kung paano nagagawa ni Alvin na pigilan ang sarili sa isang napakagandang kasama niya. Senior Brother Jordan, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Naging malamig ang boses ni Junlei habang nakatingin kay Jordan ng may matalim na tingin. Pumunta ako sa iyo ng may mabuting hangarin. Kung magpapatuloy ka sa pag-uugaling ito, huwag mo akong sisihin kung magdesisyon akong kanselahin ang ating kasunduan. Itinuring na ni Junlei si Tanya bilang kanya. Kaya naman, hindi siya mananatiling walang ginagawa at makikinig kay Jordan na nagsasalita ng masama tungkol sa kanya. Tumawa ng mahina si Jordan. Nagbibiro lang ako. Base sa reaksyon ni Junlei, sigurado siyang may gusto talaga si Junlei kay Tanya. Nakakagulat naman. Wala pa akong naririnig na chismis tungkol sa iyo na may kasamang babae. Hindi ko akalain na nahulog ka pala sa nakababata mong kapatid sa huli. Hindi na nagpatuloy si Jordan sa paksang iyon. Sa halip, direktang nagtanong siya, sabihin mo sa akin, paano mo imumungkahi na maalis natin si Alvin? Hihilingin natin sa iba na gawin ito, sabi ni Junlei. Magpagawa ka ba sa iba? Kumunat ang noo ni Jordan. Mayroong isang may titulong Celestial Emperor sa paligid niya halos lahat ng oras. Kahit na ang mamamatay tao ay isang may titulong Celestial Emperor din, hindi magiging madali ang pagpatay sa kanya. Paano kung may dalawang tinaguri ang Celestial Emperor? Tanong ni Junlei habang nakatingin kay Jordan. Dalawang may titulong Celestial Emperor. Nagulat si Jordan sa sinabi ni Junlei. Pagkatapos, nanlaki ang kanyang mga mata nang magtanong, Junlei, iniisip mo bang kunin ang 2 taong iyon? Sa Boundless 7, mayroong isang pares ng mga sikat na mamamatay tao. Nagtatrabaho sila ng mag-isa at hindi kabilang sa anumang organisasyon ng mga mamamatay tao. Kilala silang makapangyarihan at hindi kailanman nabigo sa kahit isang trabahong tinanggap nila. Higit sa lahat, ang pares ng mga mamamatay tao ay tinatawag ding mga Celestial Emperor. Natural lang, hindi naman mura ang pagkuha ng isang taong tulad nila. 3,270. Mukhang alam mo na ang sinasabi ko. Alam ni Junlei na alam ni Jordan ang nasa isip niya nang makita niya ang gulat na ekspresyon sa mukha ni Jordan. Prangka niyang sinabi, tama. Plano ko silang kunin. Sigurado akong alam mong hindi ito mura. Kaya nga, hinanap kita para maghati tayo sa gastos. Masyadong magastos ang pagkuha ng 2 tinaguriang Celestial Emperor para pumatay ng tao. Kung kaya lang ni Junlei na mag-isa, hindi niya sana ibinunyag ang plano niya kay Junlei. Ngumisi si Jordan. Ideya mo ang umupa ng isang tao para patayin si Alvin. Wala akong kinalaman doon kaya bakit ko sasagutin ang gastos sa pagkuha ng mga mamamatay tao. Aalis na ako kung ganoon dahil hindi ka interesado, walang pakialam na sagot ni Junlei gamit ang voice transmission. Habang tumalikod siya para umalis, idinagdag niya, tutal, hindi naman ako ang kailangang lumaban kay Alvin sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan sa loob ng 3 taon. Nagbago ang ekspresyon ni Jordan nang makita niyang paalis na si Junlei. Sumigaw siya, teka. Gaya nga ng sinabi ni Junlei. Hindi lubos na sigurado si Jordan kung kaya niyang patayin si Alvin sa kanilang labanang buhay o kamatayan sa hinaharap. Ito ay dahil si Alvin ay masyadong kakaiba at hindi mahuhulaan. Kahit na ito ay laban niya kay Joros o sa kanyang nakababatang kapatid na si Fabian, walang nag-akala na mananalo si Alvin.
Gayunpaman, sa huli ay nanalo siya ng buong luwalhati sa parehong labanan. Paano kung ipagpatuloy ni Alvin ang kanyang sunod-sunod na panalo? Wala siyang hangad na maging tauntungan para kay Alvin upang makamit ang mas malaking katanyagan. Ano? Nagbago ba ang isip mo? Lumingon si Junlei at tinitigan ng mabuti si Jordan. Isipin mo muna. Mataas ang kapalit ng pagkuha sa dalawang iyon. Kahit ikaw ay maaaring hindi kayang bayaran ang kapalit ng pagkuha sa kanila. Malalim na sabi ni Jordan, kung iisipin mong kukuha ka ng dalawang yan, parang determinado ka talagang paalisan si Alvin. Ang gawin ng lahat ng ito para sa isang babae. Sulit ba? Basta't mamatay siya, sulit iyon kahit ano pa ang kapalit, walang pakialam na sagot ni Junlei. Ang talento at kakayahan ni Alvin sa cultivation ay natakot kay Junlei at nagdala sa kanya ng pakiramdam ng krisis. Si Alvin, na wala pang 300 taong gulang, ay nagawang maunawaan ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng mastery. Kahit na ang cultivation base ni Alvin ay hindi pa gaanong mataas sa sandaling iyon, ang kanyang pag-unawa sa batas ay sapat na upang patunayan ang kanyang talento. Sa sandaling ito, hindi siya kumpiyansa na matatalo niya si Alvin sa isang labanan. Sa paglipas ng panahon, si Alvin ay lalong lalakas ng lalakas. Sigurado siya rito dahil nang ahas si Alvin na pumasok sa isang labanang may bahid ng buhay o kamatayan kay Jordan sa loob ng 3 taon. Kahit siya mismo ay hindi nang ahas na gawin ang ganoong bagay. Sa makatuwid, alam niyang mahalaga para sa kanya na alisin si Alvin ngayon. Kung hindi, magiging imposible ito kapag si Alvin ay lumakas ng sapat. Sa oras na iyon, wala na siyang magawa kundi panoorin ang kanyang third junior sister habang patuloy na nananatili sa tabi ni Alvin. Hindi niya handang makitang mangyari iyon hanggat may magagawa siya tungkol dito. Kahit pa pagsamasamahin natin ang ating mga mapagkukunan at makuha ang dalawang iyon. Wala pa rin silang pagkakataong patayin si Alvin kung mananatili siyang nakatago sa Heavenly Pool Palace. Ipinahayag ni Jordan ang kanyang mga alalahanin. Batay sa kanyang mga salita, tila handa siyang sumang-ayon sa plano ni Junlei na kunin ang dalawang tinaguriang Celestial Emperor upang patayin si Alvin. May katotohanan ang pag-aalala ni Junlei. Ang Heavenly Pool Palace ay isang puwersang nasa antas langit, kung tutuusin. Walang sino man ang basta-basta makakapasok sa Heavenly Pool Palace. Kung susubukan ng dalawang may titulong Celestial Emperor na pumasok, malamang napapatayin sila ng mga may titulong Celestial Emperor ng palasyo bago pa man nila marating si Alvin. Sa makatuwid, kung mananatili si Alvin sa ari-arian ng Heavenly Pool Palace, hindi siya mapapatay ng dalawang may titulong Celestial Emperor. Natural, naisip ko na rin ito, nakangiting sabi ni Junlei. Hindi ako pupunta sa iyo at hindi ko rin iisipin ang planong ito kung si Alvin ay nasa Heavenly Pool Palace. Gayunpaman, alam kong iniwan niya ang ari-arian ng palasyo para sa Title Temple kasama ang Verdant Prairie Celestial Emperor. Malamang na pumunta siya roon para kumuha ng titulo. Nagniningning ang mga mata ni Junlei sa hanggaring pumatay habang sinasabi niya ng may karahasan, dapat gumana ang plano kung papatayin siya ng dalawang tinaguriang Celestial Emperor habang naglalakbay pabalik sa estate. Maaaring pigilan ng isa sa kanila si Sultan habang ang isa naman ay papatayin si Alvin. Pabor sa atin ang posibilidad. Pumunta siya sa templo ng titulo. Natigilan si Jordan. Hindi niya inaasahan na ang kanyang kalaban ay pupunta sa templo ng titulo sa halip na magkultiba sa palasyo ng langit. Gayunpaman, ngayong alam na niyang wala si Alvin sa palasyo ng langit, hindi na siya nag-atubili. Nagtanong siya, Junlei, paano mo makokontak ang dalawang iyon? Simula nang pumunta ako sa iyo at iminungkahi ang planong ito, natural lang na may paraan ako para kontakin sila, sabi ni Junlei na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, hinanap lang kita dahil kailangan ko ng makakahati sa gastos. Kung papayag ka, kokontakin ko sila agad at haharanggan ko sila kay Alvin habang naglalakbay pabalik sa palasyo. Sige. Nagngingit-ngit si Jordan at sumang-ayon sa plano ni Junlei kahit na kumikirot ang puso niya sa isiping kailangan niyang gumastos ng malaki. Bagamat mayroong templong may titulo sa bawat kaharian ng Devata, lahat sila ay nagbahagi ng iisang lugar ng pagsubok para sa mga Panginoong Celestial at mga Emperador na Celestial.
Ang lugar ng pagsubok ay isang lihim na kaharian na malaya sa lahat ng kaharian ng Devata. Naabot ko na ang aking limitasyon. Pagkalipas ng isang buwan, hindi na nakayanan ni Alvin ang matinding pressure. Pansamantala na lamang niyang maihihinto ang pagpino ng enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree sa ngayon. Bang! Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin sa pag-atake para makawala siya sa lugar. Ginamit niya ang Seven Orifices Exquisite Sword at ginamit ang Space Energy para umatake, kaya madali niyang napalaya ang sarili. Sa sandaling nakawala si Alvin sa kanyang pagkakakulong, sandaling nagdilim ang kanyang paningin. Nang makabawi siya ng kanyang paningin, natuklasan niyang nakatayo siya sa isang plataporma kasama ang 4 na iba pang tao sa paligid niya. Nandito ka na sa wakas, pangungutya ni Gentry mula sa Blood Dragon Clan sa 10,000 Beast 7 habang malamig na sinasabi, isa ka sigurong ordinaryong disipulo sa Heavenly Pool Palace. Imposibleng isa kang kahangahangang disipulo. Paano ka nang ahas na pumasok sa Title Temple o isipin man lang ang pagkuha ng titulo kung napakahina mo? Talagang gusto mo nang mamatay. Kung hindi tayo pumayag na magtulungan, matagal na kitang napatay. Hindi nakakagulat na inakala ni Gentry na mahina si Alvin dahil matagal bago siya nakawala. Sumulyap lamang si Alvin kay Gentry bago walang pakialam na sinabi, subukan mo. Hindi mahirap para sa kanya na alamin kung ano ang nasa isip ni Gentry. Gagawin ko. Ano? Akala mo ba matatakot ako sa iyo? Pangiinis na sabi ni Gentry. Sa bagay, natapos na natin ang balakid kaya hindi na natin kailangang panatilihin ang ating bilang. Nagkataon lang na kailangan ko pang pumatay ng 2 pang tao para makaalis sa lugar na ito. Pagkatapos kitang patayin, kailangan ko lang pumatay ng 1 pang tao bago ako makaalis at makakuha ng titulo. Pagkatapos magsalita ni Gentry, isang sumasabog na pulang dugong enerhiya ang agad na lumabas sa kanyang katawan. Putok! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang magsimulang mabitak ang plataporma malapit kay Gentry. Swoosh! 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 Habang sumusugod si Gentry patungo kay Alvin, nagsimula siyang bumuo ng maraming pulang sinag ng sable na naglalabas ng isang nakakatakot na aura. Kasabay nito, isang malamig na hangin ang nagsimulang kumalat sa paligid na naging dahilan ng pagbaba ng temperatura. Mamatay ka! Sigaw ni Gentry habang susuntok. Sa sandaling ito, isang sable ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang kisap mata, ang pulang dugong sinag ng saber ay tumama sa saber at sumanib dito. Isang malakas na sigaw ng sable ang umalangaw-ngaw sa hangin nang ibinaba ni Gentry ang kanyang sable patungo kay Alvin. Napakabilis ng lahat ng pangyayari kaya't si Harvey Mold, na nakatayo sa gilid ng altar, ay walang oras para pigilan ang laban. Para naman sa 2 pang tao sa grupo, lubhang nagbago ang kanilang ekspresyon nang makita nilang umaatake si Gentry. Dali-dali silang umalis para maiwasan ang pinsala dahil alam nilang medyo mas mahina sila kaysa kay Gentry. Gayunpaman, matapos makita ang lakas na ipinakita ni Gentry, napagtanto nilang hindi lang bahagyang mas malakas si Gentry kaysa sa kanila. Medyo malaki ang agwat sa kanilang lakas. Sa katunayan, kahit na magsanib puwersa silang 2, hindi pa rin sila sigurado kung matatalo nila si Gentry. Samantala, walang pakialam na sinabi ni Alvin, "Hoy, bumalik ka na lang sa tunay mong anyo." Habang nagsasalita siya, ang kanyang celestial origin energy ay dumaloy sa kanyang 79 na heavenly veins. Pinalakas ng space elemental profundity ang kanyang celestial origin energy habang ito ay umaagos palabas ng kanyang katawan. Kasabay nito, ginamit ni Alvin ang mahiwagang transportation profundity at inilayo ang ilan sa mga atake ni Gentry, na nagpababa ng puwersa ng atake ng kalahati. Swoosh! Itinaas ni Alvin ang kanyang kanang kamay bago lumabas ang isang sinag ng espada na may 7 kulay mula sa kanyang palad. Habang ito ay lumulutang sa hangin, ito ay naging isang espadang may 3 talampakang haba na kumikinang na may 7 kulay. Matapos gamitin ni Alvin ang 3 talampakang haba ng espada, 9 na kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa mga spatial tiers at sumanib sa isang 7 kulay na sinag ng espada matapos niyang gamitin ang cross-dimensional slash profundity. Tumama ito sa sunod-sunod na atake ni Gentry.
Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang pinapanood ng lahat ang atake ni Alvin na humahati sa mga pulang dugong sable ni Gentry sa dalawa. Kasunod nito, bago pa man makalapit ang mga pulang dugong saber kay Alvin, ito ay sumabog at nagkapira-piraso. Kung ikukumpara, ang 7 kulay na espada sa kamay ni Alvin ay bahagyang lumabo lamang. Samantala, matapos durugin ang mga atake ni Gentry, ang 7 kulay na sinag ng espada ay patuloy na tumatama kay Gentry. Napakalakas! Gulat na bulalas ni Meng Haozan. Hindi niya inaasahan na mananalo si Alvin. Katulad ni Gentry, dahil si Alvin ang huling nakaligtas, inakala niyang si Alvin ang pinakamahina sa kanila. Gayunpaman, napagtanto niya kung gaano mali ang kanyang palagay matapos mapanood si Alvin. Sa sandaling ito, may bahid ng takot na makikita sa mga mata ni Gentry habang nakatingin sa paparating na sinag ng espada na may 7 kulay. Maya-maya pa, isang galit na ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. 3,271. Isang nakabibinging ungol ang pinakawala ni Gentry habang nagsimulang umikot ang kanyang katawan. Maya-maya, bumalik siya sa pagiging isang banal na dragon na mahigit 10,000 metro ang haba. Ang mga kaliski sa kanyang katawan ay pulang-pula, at mayroon siyang 9 na kuko sa bawat isa sa kanyang mga paa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mapanganib, at ang kanyang katawan ay naglalabas ng metal na amoy ng dugo. Isa siyang dragon ng dugo na may 9 na kuko. Nanlaki ang mga mata ni Harvey Mold at ng 2 pang tao sa gulat at takot nang makita nila ang tunay na anyo ni Gentry. Ang isang banal na dragon na may 9 na kuko ay itinuturing na isang nangungunang celestial beast sa Devata Realms. Kung walang anumang aksidente, karamihan sa kanila ay madaling naging 10 Direction Celestial Emperors kahit na hindi ito ang kaso kung gusto nilang maging isang Diyos. Marahil, tanging ang maalamat na 10 kuko na banal na dragon ang magkakaroon ng pagkakataong maging isang Diyos. Gayunpaman, ang mga 10 kuko na banal na dragon ay hindi itinuturing na mga celestial beast. Mas tumpak na uriin sila bilang mga banal na beast. Ang kanilang katayuan ay kapareho ng 1,000 Phantom's Ice Fox. Gayunpaman, hindi tulad ng 1,000 Phantom's Ice Fox na lilito lamang minsan bawat isa, 0,0,000 taon, isang 10 kuko na banal na dragon ang lilito sa angkan ng dragon minsan bawat 100,000 taon. Nako, pupunitin kita ng pira-piraso. Kumislap ang mga mata ng 9-clawed blood dragon ng may nakakatakot na liwanag habang sumugod siya patungo kay Alvin ng napakabilis. Kasabay nito, iwinawagayway niya ang kanyang mga kuko sa harap na kumikinang sa ilalim ng liwanag. Sa loob lamang ng isang iglap, ang 7 kulay na sinag ng espada ni Alvin ay naiwas ni Gentry sa kanyang tunay na anyo. Isang banal na dragon na may 9 na kuko. Nang makita ni Alvin na si Gentry ay isang 9-clawed blood dragon, sinimulan niyang seryosohin ang laban. Ang mga dragon na may 9 na kuko na naging mga Celestial Lord ay nagtataglay ng mga kuko na katumbas ng mga Emperor-grade Celestial weapons. Kapag sila ay naging mga Celestial Emperor, ang kanilang mga kaliskis ay magiging kasing taibay ng mga purong depensibong Emperor-grade Celestial weapons. Bukod doon, mayroon din silang pambihirang kasanayan sa pag-unawa. Mayroong dahilan kung bakit ang mga dragon na may 9 na kuko ay kilalang pinagpala sa mga nangungunang Celestial Beast. Habang sumasayaw sa ere ang 9-clawed blood dragon, nagsimulang bumagsak ang mga nyebe sa ere. Di nagtagal, kahit ang hangin ay tila nagyelo habang isang pader ng yelo ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Samantala, si Alvin nakaka-teleport lang palayo ay nagyelo at naging isang estatwa ng yelo. Itinutok ni Gentry, ang 9-clawed blood dragon, ang kanyang mga kuko kay Alvin bago pumutok ang 2 nakamamatay na yelo. Sige. Sa isang iglap lang, ang hangin sa paligid ni Alvin ay umikot at umalog ng malakas bago nabasag ang yelong bumabalot sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling nabasag ito, muling nagsimulang mabuo ang yelo. Naiintindihan mo na ba ang batas ng yelo? Hindi naman masama, pero hindi pa sapat, malamig na sabi ni Alvin bago siya nag-teleport ng 10,000 metro ang layo, at agad na umalis sa nagyayelong saklaw. Naunawaan na niya ang teleportation profundity hanggang sa mastery stage. Sabay-sabay na bulalas ni Harvey Mold at ng iba pa.
Madali nilang masasabi na naunawaan na ni Alvin ang batas ng teleportation profundity ng kalawakan hanggang sa mastery stage dahil nagawa niyang mag-teleport palabas ng saklaw ni Gentry frozen profundity na naunawaan na rin hanggang sa mastery stage. Imposibleng makatakas si Alvin sa saklaw ng frozen profundity na naunawaan na hanggang sa mastery stage kung ang kanyang teleportation profundity ay nasa unang yugto pa lamang. Ito lang ba ang kaya mo? Tanong ni Alvin na may bahid ng paghamak. Bagamat medyo malakas si Gentry matapos siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo, halos maihahambing lamang siya kay Joros ng Heavenly Pool Palace. Paano niya magiging katapat si Alvin na madaling nakapatay kay Joros? Brat, huwag kang mayabang. Umungol si Gentry at muling umatake. Tila sinakop ng kanyang 10,000 metrong haba na katawan ang lahat ng espasyo sa ere habang lumilipad siya patungo kay Alvin. Panahon na para tapusin ito. Nagyelo ang tingin ni Alvin. Hindi na siya nagpigil habang inihagis niya ang lalim ng batas ng kalawakan at nagpaputok ng 7 kulay na sinag ng espada mula sa 7 butas ng mahusay na espada. Swoosh! Sus Mariosep! Tulad ng dati, pagkatapos gamitin ni Alvin ang cross-dimensional profundity, 9 na kulay abong sinag ng espada ang sumilay mula sa 9 na spatial tiers ayon sa pagkakabanggit. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Gentry sa takot. Malinaw niyang naramdaman na ang atake ni Alvin ay mas nakakatakot kaysa sa nauna. Sa kabila ng matinding lakas ng atake, hindi siya sumuko. Isang nakakabinging ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin habang nagbubuo siya ng isang porma sayon sa kanyang sarili. Lumitaw ang mga pulang dugong script sa gilid ng kanyang katawan sa isang iglap bago siya nabalutan ng pulang dugong enerhiya. Kasunod nito, ang pulang dugong enerhiya mula sa porma sayon ay sumanib sa kanyang celestial origin energy na pinalakas ng batas ng yelo bago bumaril patungo kay Alvin. Mukhang minamaliit kita. Hindi ko inaasahan na ganito kalakas. Ang teknik na ito ay dapat nakakaiba sa isang 9-clawed blood dragon, tama ba? Sabi ni Alvin. Ang kanyang boses ay hindi pa rin nagbabago gaya ng dati. Gamit ang teknik na ito, si Gentry ay mas malakas na ngayon kaysa kay Joros. Gayunpaman, wala itong naging epekto kay Alvin na mas malakas ng malaki kaysa kay Joros. Nang bumangga ang atake ni Gentry sa atake ni Alvin, isang malaking shockwave ang dumaloy, na napilitan si Harvey Mold at ang dalawa pa na mabilis na magtayo ng kalasag para sa proteksyon. Hindi. Isang sigaw na puno ng kawalan ng pag-asa, kawalan ng paniniwala, at panghihinayang ang umalingaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Kasabay nito, ang 7 kulay na sinag ng espada ay tumagos sa ulo ng dragon nang walang anumang pagtutol, na sumire sa kaluluwa ni Gentry. Swoosh! 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 Kasunod nito, ang 9 na sinag ng espada mula sa cross-dimensional profundity ay nagpira-piraso ng katawan ni Gentry. Tila nayanig ang plataporma nang bumagsak dito ang mga piraso ng katawan ni Gentry. Kasabay noon, si Gentry, ang kahangahangang disipulo mula sa Blood Dragon Clan na nasa antas langit sa 10,000 Beast Heaven, ay patay na. Napakalakas niya. Natauhan lang si Harvey Mold nang magsimulang bumagsak ang mga bahagi ng katawan ni Gentry sa paligid niya. Halos hindi niya maitago ang gulat sa kanyang mga mata nang muling tumingin kay Alvin. Hindi niya talaga inaasahan na ang mapagpakumbabang binata ay magkakaroon ng ganito kalakas na lakas. Kahit siya mismo ay hindi sigurado kung kaya niyang tiisin ang huling atake ni Gentry. Gayunpaman, hindi lamang winasak ni Alvin ang mapanirang atake ni Gentry, kundi napatay din niya si Gentry. Swoosh! Sa sandaling ito, ang 7 kulay na espada sa kamay ni Alvin ay naglaho sa kanyang katawan. Hindi ito masyadong inisip ng iba at inakala na isa lamang itong Emperor-grade celestial weapon. Simula nang magsanib si Hana sa 7 Orifices Exquisite Sword at maging kaluluwa ng espada nito, nagawa niyang itago ang espada bilang Emperor-grade celestial weapon. Lalo na't sina Harvey Mold at ang iba pa, kahit ang mga tinatawag na Celestial Emperor, ay hindi malalaman na isa itong Devata artifact hanggat hindi ginagamit ni Alvin ang lakas nito ng higit pa sa isang Emperor-grade celestial weapon.
Matapos makuha ni Alvin ang spatial ring at celestial weapons ni Gentry, humakbang si Harvey Mold at sinabing, "Alvin, hindi ko inaasahan na mauunawaan mo ang lahat ng lalim mula sa batas ng kalawakan hanggang sa antas ng pagiging dalubhasa kung ang iyong cultivation base ay karaniwan lamang." "Mas malakas lang ako ng kaunti kay Gentry, iyon lang," mayanhing sabi ni Alvin. Samantala, tumango siya sa kasiyahan matapos niyang makuha ang bangkay ni Gentry. Ang bangkay ng isang banal na dragon na may 9 na kuko ay lubhang pakipakinabang. Maaari itong pinuhin at gawing isang Emperor-grade celestial weapon bukod sa iba pang mga bagay. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pang mga materyales, maaari ka pang gumawa ng isang purong depensibong Emperor-grade celestial weapon. Kung pag-uusapan ang halaga, ang bangkay ni Gentry ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan sa kanyang spatial ring na pinagsama-sama. Ang kanyang mga kuko lamang ay magagamit na upang gumawa ng maraming Emperor-grade celestial weapons. Kumunat ang noo ni Harvey Mold nang marinig ang sagot ni Alvin. Maya-maya, binago niya ang usapan at sinabing, "Alvin, kakaiba ang platapormang ito. Hindi kami makaisip ng paraan para makaalis. May ideya ka ba?" Nang marinig ang mga salitang ito, sinimulang mag-imbestiga si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Gayunpaman, wala siyang nakitang kakaiba. "Sister Water," tawag ni Alvin. Dahil sa kawalan ng malay, ang tanging magagawa niya ay humingi ng tulong sa World Cleansing Divine Water. Ang World Cleansing Divine Water ay parang isang encyclopedia para sa kanya. Tutal, habang tumatagal ang buhay ng isang tao, mas magiging maalam siya. Ito ay isang pagsubok sa iyong kakayahang i-deactivate ang mga Pormasayon, sagot ng Word Cleansing Divine Water matapos pagmasdan ang paligid ni Alvin. I-deactivate ang mga Pormasayon. May mga Pormasayon ba rito? Nagulat si Alvin. Oo, sabi ng World Cleansing Divine Water, gayunpaman, hindi sila mga opens iba, nagtatanggol, o ilusyonaryong Pormasayon. Maliliit na Pormasayon lamang ang mga ito na pinagpatong-patong upang pigilan kang umalis. Maaari mo silang isipin bilang isang uri ng Pormasayon na pumipigil. Paano natin gagawing walang silbi ang mga Pormasayon? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Simple lang. Sa mga tagubili ng World Cleansing Divine Water, 15 minuto lamang ang ginugol ni Alvin para i-deactivate ang Pormasayon na pumipigil sa kanila na umalis sa plataporma. Sige. Sa isang kisap mata, isang bukas na pinto ang lumitaw sa ere sa itaas ng plataporma. Gayunpaman, madilim na madilim sa likod ng pinto kaya walang nakakaalam kung saan ito patungo. Sa sandaling ito, si Harvey Mold at ang 2 pang tao ay napuno ng paghanga kay Alvin. Dati, sila, kasama si Gentry, ay matagal nang naglilibot sa plataporma, ngunit hindi pa rin nila malaman kung paano aalis sa plataporma. Gayunpaman, mga 15 minuto lamang ang kinailangan ni Alvin para mapawi ang Pormasayon na pumipigil sa kanila na umalis. 3,272. Ang 10,000 halimaw sa langit. Bagamat bahagi ng angka ng mga dragon ang Blood Dragon Clan, hindi sila kinilala ng angka ng mga dragon. Gayunpaman, dahil sa kanilang lakas at sa bilang ng mga tinaguriang Celestial Emperor sa angkan, itinuturing silang isang puwersang nasa antas langit sa 10,000 halimaw sa langit. Sa paglipas ng mga taon, ang kabuoang lakas ng Blood Dragon Clan ay lumago sa isang nakakatakot na punto. Sa katunayan, mas nakakatakot pa sila kaysa sa Dragon Clan sa ilang aspeto. Ang Blood Dragon Clan ay isang mutant dragon clan, at kilala sila bilang Fallen Dragon Clan ng Dragon Clan. Ito ay dahil sa pangangailangan ng malaking dami ng blood essence para lumaki ang isang blood dragon. Lalamunan ng mga blood dragon ang blood essence ng mga low-level celestial beast o kahit na ng mga top-tier celestial beast para mapabuti ang kanilang lakas. Hanggang ngayon, walang 10 kuko na banal na dragon sa Blood Dragon Clan. Ang mga may pinakadalisay sa clan ay ang 9-clawed blood dragons. Kahit noon, wala pang hihigit sa 50 9-clawed blood dragon sa clan. Sa makatuwid, binibigyan ng clan ng pinakamataas na kahalagahan ng bawat 9-clawed blood dragon. Ang bawat 9-clawed blood dragon ay binibigyan ng pinakamahusay na pagtrato at mga mapagkukunan sa clan.
Nang biglang mabasag ang Soul Pearl ng isang 9-clawed Blood Dragon na nakaimbak sa Hall of Soul Pearls ng Blood Dragon Clan, agad nitong nakuha ang atensyon ng nakatatandang nakabantay. Ito ay... Hindi ba't ito ang perlas ng kaluluwa ni Gentry, ang direktang disipulo ng dakilang Elder? Ang Grand Elder ng Blood Dragon Clan ang pangalawa sa pinakamalakas na powerhouse sa Blood Dragon Clan. Pangalawa lamang siya sa Patriarch ng Blood Dragon Clan. Mukhang magkakaroon ng kaguluhan sa Blood Dragon Clan. Bumantong hininga ang Elder ng Hall of Soul Pearls habang nagmamadaling nagpadala ng mensahe para ipaalam sa kanilang patriarka ang insidente. Gayunpaman, hindi niya ipinaalam sa Elder ang tungkol dito. Alam niyang kung ipababatid niya ito sa matandang pinuno, malamang na ibubugin niya ang kanyang galit sa kanya. Pinakamabuting hayaan na lang ang patriarka na ipaalam ito sa matandang pinuno. Gaano man kagalit ang matandang pinuno, hindi niya ibubuga ang kanyang galit sa patriarka. Bukod doon, sigurado siyang taglay din ng Elder ang isa sa Soul Pearl ni Gentry. Kung hindi pa rin alam ng Elder na patay na si Gentry, hindi magtatagal ay malalaman din ito ng Elder. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal at isang nakabibinging dagandong ang umalangaw-ngaw sa Blood Dragon Clan. Gentry. Mukhang ngayon lang nalaman ng Grand Elder. Mapait na ngumiti ang Elder ng Hall of Soul Pearls. Hindi na nagtagal ay nahulaan niya na ang ungol ay galing sa Grand Elder ng Blood Dragon Clan. Si Jaehyun, ang dakilang matatanda ng Blood Dragon Clan, ay isang matandang lalaki na may kulot at magulo na buhok na parang mga ahas. Nakasuot siya ng pulang dugong damit. Sa sandaling ito, siya ay lumilipad sa ere na may hindi magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang matangkad at maskuladong lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang kanyang kutis ay parang jade, at ang kanyang mahabang buhok ay nakapatong sa kanyang likod. Ang kanyang aura ay parang isang taong sanay na maging nakahihigit sa lahat. Nakikiramay ako, sabi ni Jin Feng, ang Patriarch ng Blood Dragon Clan at ang pinakamalakas na makapangyarihang miyembro ng clan, pagkarating niya. Narinig mo na ba ang tungkol dyan? Tanong ni Jaehyun kay Jin Feng. Oo. Tumanggaw si Jin Feng. Nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa Hall of Soul Pearls. Anong nangyari? Paano namatay si Gentry? Pumunta si Gentry sa templo ng titulo kasama ang ikatlong Elder upang subukang makakuha ng titulo. Noong nakausap ko ang matanda kanina, sinabi niyang nasa templo ng titulo pa rin si Gentry, sabi ni Jaehyun habang malamig na kumikislap ang kanyang mga mata habang sinasabi niya, ibig sabihin, si Gentry ay nasa gitna ng kanyang pagsubok nang siya ay mamatay. Maya-maya, nagtanong si Jaehyun sa malalim na boses, Patriarch, maaari mo ba akong samahan sa Title Temple? Gusto kong hanapin ang pumatay kay Gentry. Grand Elder? Bahagyang nakasimangot si Jin Feng habang sinasabi, maaaring alam ng mga taga-Title Temple ang nangyari, ngunit malinaw na nakasaad sa mga patakaran ng Title Temple na hindi nila pinapayagang ibunyag ang nangyari sa Title Temple. Iilan lamang ang mga taong matagumpay na nakatuklas sa nangyari sa isang pagsubok sa Title Temple. Hindi mahalaga kung iilan lang ang nagtagumpay, sabi ni Jaehyun, handa akong magbayad ng kahit anong halaga para malaman kung sino ang pumatay kay Gentry. Sa palagay ko ay hindi nila matatanggihan ang alok na ito. Sige. Bumantong hininga si Jin Feng. Kung mapipilit ka, sasama ako sa iyo. Mula sa kanilang pag-uusap, malinaw na nakikita ng mga taga-Title Temple kung ano ang nangyayari habang isinasagawa ang pagsusulit. Samantala, walang kaalam-alam si Alvin na ang 9-clawed Blood Dragon na napatay niya ay may kakilakilabot na pinagmulan. Natural lang, kahit alam na niya ang pinagmulan ni Gentry ng mas maaga, hindi pa rin siya magdadalawang isip na patayin si Gentry. Pagkaalis ng plataporma, sina Alvin at ang iba pa ay nakarating sa lugar ng pagsubok sa loob ng balakid. Katulad ng nauna, hinati sila at ipinadala sa isang kalawakan na may nakakadurog na presyon. Ang pagkakaiba ay ang presyon sa pagkakataong ito ay nagmula sa grabidad. Ipagpapatuloy ko lang ang pagpipino ng enerhiya ng Pine Willow Divine Tree. Hindi nagmamadaling umalis si Alvin. Umupo siya nang nakakross ang mga paa at sinimulang pinino ang enerhiya mula sa Pine Willow Divine Tree gamit ang gabay mula sa World Cleansing Divine Water.
Tulad ng dati, tumigil lamang si Alvin nang lumakas ng husto ang grabidad at hindi na niya ito matiis. Mabilis siyang kumawala at umalis sa lugar. Inaasahan ni Alvin na makikilala niya muli si Harvey Mold at ang iba pa pagkatapos niyang umalis sa bilangguan. Gayunpaman, natuklasan niyang nag-iisa lang siya sa isang walang laman at malamig na platapormang bato. Ang platapormang bato ay naglalabas ng nakakakilabot na aura na nagpaparamdam sa isang tao na parang nasa isang kuweba ng yelo. Sa sandaling ito, napansin ni Alvin ang mga galaw mula sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil dito, natuklasan niya ang isa pang taong nakatayo sa kabilang panig ng platapormang bato. Nang lumingon siya para silipin ng mabuti, natuklasan niyang ang kausap niya ay eksaktong replika niya. Walang anumang babala, ang isa pang Alvin ay napangisi bago sumugod patungo kay Alvin. Inakala ni Alvin na gagamitin din ng kanyang kalaban ang batas ng kalawakan. Gayunpaman, laking gulat niya nang gamitin ng kanyang kalaban ang batas ng tubig na hindi kailanman naunawaan ni Alvin. Sa sandaling ito, dalawang buhawi ng tubig ang umikot patungo kay Alvin. Ito na ba? Inaasahan ni Alvin na ang kanyang clone ay kasing lakas niya, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan niya na ang kanyang clone ay mahina pa kaysa kay Gentry. Swoosh! 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 Nag-teleport si Alvin at muling lumitaw sa likod ng kanyang clone. Pagkatapos, ginamit niya ang cross-dimensional /profundity. Maya-maya, siyam na sinag ng espada ang lumabas na parang karit ng Grim Reaper. Nang tuluyang bumagsak sa lupa ang kanyang clone, nagulat si Alvin nang makita niyang nagbago ang anyo ng kanyang clone at naging ibang tao. Sa katunayan, pamilyar sa kanya ang taong nakahiga sa lupa. Ang taong iyon ay isa sa mga kasamahan niya at ni Harvey Mold. Bumuhos. Bumuhos. Bigla na lang, dalawang malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, at naramdaman ni Alvin na nagsimulang yumanig ang platapormang bato. Nang tumangala siya, nakita niya ang isa pang platapormang bato na konektado na ngayon sa platapormang bato na kanyang kinatatayuan. Nakita niya ang isa pang taong nakatayo sa kabilang plataporma na may isang figurang nakahiga sa kanyang mga paa. Ang taong nakatayo ay si Harvey Mold habang ang taong nakahiga sa tabi ng kanyang mga paa ay ang isa pa nilang kasamahan sa koponan. Sa sandaling ito, sina Alvin at Harvey Mold na lang ang nakaligtas sa kanilang orihinal na grupo na binubuo ng 5. Alvin. Tila nagulat si Harvey Mold nang makita niya si Alvin at ang bangkay na nakahiga sa kanyang paanan. Hindi niya maiwasang magtanong, kamukha mo ba siya bago mo siya pinatay? Tama iyan. Tumanggaw si Alvin. Ganito rin sa akin. Mapait na ngumiti si Harvey Mold. Nasaan na tayo? Parang may mali. Magkakaugnay na ngayon ang mga platapormang bato natin. Huwag sabihing dapat tayong maglaban. Posible, pero hindi natin kailangang gawin iyon. Umiling si Alvin at sinabing, tingnan natin kung makakahanap tayo ng ibang paraan palabas. Sige. Tumanggaw si Harvey Mold. Kasabay nito, bumantong hininga siya ng maluwag sa loob. Alam niyang walang balak si Alvin na labanan siya. Marahil, kung hindi niya nasaksihan si Alvin na nakikipaglaban kay Gentry, ang 9-clawed Blood Dragon, maaaring may kumpiyansa siyang matatalo si Alvin. Gayunpaman, sa oras na ito, sigurado siyang wala siyang laban kay Alvin kahit na mas malakas pa ito kaysa kay Gentry. Kung ipipilit ni Alvin na labanan siya, alam niyang mamamatay siya. Sa oras na ito, hindi alam ni Harvey Mold na hindi siya papatayin ni Alvin maliban kung una niyang atakihin si Alvin. Tutal, siya ang nakababatang kapatid ng ama ni Tanya. Paano haharapin ni Alvin ang ama ni Tanya sa hinaharap kung mapatay niya si Harvey Mold? Bukod dito, binigyan siya ni Harvey Mold ng mahalagang impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga magulang ni Tanya sa lupain ng Heavenly Pool Palace. Bagamat binanggit lamang ni Harvey Mold kung saan nakakulong ang ama ni Tanya, sigurado siyang nakakulong din ang ina ni Tanya sa parehong lugar. Nang maharap sa isa pang problema, hinanap muli ni Alvin ang world-cleansing divine water. Matapos niyang pag-aralan ang kanyang paligid, wala pa rin siyang makita. Kaya naman, tinawag niya ang Sister Water. Isang tao lamang ang maaaring umalis sa lugar na ito, sabi ng world-cleansing divine water.
Bagamat inihanda na ni Alvin ang sarili para sa posibilidad na ito, nanlumo pa rin ang kanyang puso nang marinig niya ang mga salita ng world-cleansing divine water. Sa huli, kailangan pa rin niyang labanan si Harvey Mold hanggang kamatayan. Pakiramdam niya talaga ay naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Tanong niya nang may mapait na ngiti sa mukha, kailangan ko ba talaga siyang patayin para makatakas? Hindi naman, sabi ng world-cleansing divine water, matapos tumingin-tingin sa paligid, napagdesisyonan kung isang tao lang ang maaaring umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, maaari mong iwasan ang patakarang ito sa pamamagitan ng pagpapatago sa ibang tao sa iyong little world. Natural lang, hindi maraming tao ang handang magpapasok ng iba sa kanilang little worlds. Napakadelikado nito. Bagamat walang paraan para sirain niya ang iyong little world, napakarami mong sekreto sa iyong little world na hindi mo maaaring hayaang malaman niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.